Muling ipinamalas ng private partners ng Public Attorney's Office ang kanilang walang sawang pagtulong at pagsuporta sa pinakamalawak na proyekto nitong Legal, Medical, Dental, Optical, Jail Visitation and Decongestion Program sa pangunguna pa rin ng butihing hepe ng PAO Chief Persida Acosta. Katunayan nito ay ang kanilang pakikipagkaisa sa nasabing programa na idinaos sa Correctional Institution for Women o CIW sa buwan ng Mayo. At kabilang sa mga private partners na ito, ang Executive Optical o EO para sa free eye care ng ating mga women PDLs. Nandito ang Executive Optical, mga eksperto sa mata. Palakpakan natin ang mga doktor dyan. Ayan. Parang pamilya na po ang PAO sa amin. Parang kakakibat na po kami kung ano man yung mission ng PAO sa every community. So sabi ko nga, nare-reach out natin yung mga PDLs or yung mga taong may limited access to, sinasabi ko nga, justice. Tuwing pumupunta kami dito, so feel at home kami, welcome kami palagi. Kasi nga, di ba, sa lagi natin pagbisita sa kanila. So lagi silang excited tayong makita. And kami rin excited din kami palagi pagsilbihan sila pagdating sa eye care vision. Kasama si Miss Rachel sa mga pinagkalooban ng award ng PAO sa 9th MCLE Grand National Convention bilang Outstanding Civic Servant na kumikilala sa mga mahahalaga ambag at kontribusyon ng mga individual o samahan sa advokasya ng ating tanggapan. It is an honor and great privilege po para magkaroon ng ganong award as an outstanding civic servant. So, first time ko po yun and nakakatuwa na maka-experience ng ganong klaseng award. Kapag narinig ko yung word na our award na outstanding civic servant, parang it means na inuuna mo yung iba kesa sa sarili mo. Importante din sa nasabing free eye care services ang sistema at kaayusan upang mas maging epesyente ang pag-aasikaso sa mga pasyenteng PDLs. Kasama rin sa libreng ipinamimigay ang reading glasses na tinitiyak na sapat at may stocks na dala. Yung sa pila po namin dito sa optical, kasi may 3 level po yan, infraction, tapos pupunta po sa doktor, and then releasing of the eyeglasses. So doon sa pila po, namimigay po kami ng queue number para yung maayos po yung pila natin. Meron din pong system na parang sa regular check-up natin kung tayo sa labas. Ganon din po yung pinoprovide namin sa kanila para dito pa lang po makikita nila na maganda yung flow at may discipline po. Every time na dalaw po tayo sa mga jails, we see to it na nag-i-inventory kami ng mga reading glasses para every time na may kailangan repilan ng mga boxes na grade levels, mapoprovide po natin para hindi naman sayang yung punta ng mga tao dito pag pumipila po. So we see to it that in advance, marami po tayong stock for them na magagamit. Yung grade level po na madalas na uubos dito, more on yung higher level po. Yung mga nagre-range from 200 to 325. Ang ibig sabihin po ng iba't ibang grado sa pangmalapitan ng pang-reading, ito ay nakadepende sa edad ng isang pasyente. So, halimbawa po, kung ikaw ay medyo bata-bata pa, hindi pa aabot ng 200 ang iyong grado. Halimbawa, kung ikaw ay 40 years old, pwedeng ang iyong reading ay nasa 100 lamang. Kapag ikaw ay umiedad pa 50 o pa 60 po, tumataas or sabay tumataas kasabay ng edad ang ating grado sa pangmalapitan. Kung ikaw ay mas may edad, mas mataas ang iyong reading. Karaniwan po yun nangyayari. Para sa #PaloNews, ako si Geraldine Ranyes, Persida Acosta, tagapagtanggol ng masa, katarungan, laban sa kahirapan.